Gusto mo na ba talagang maging content creator? Nahihirapan ka na po kung anong co-content mo. May mga ilang video ka na hindi mo pa ma-upload. Dito sa bidyong to, tuturuan ko kayo ng pinagbabawal na teknik ng pagiging content creator. By the way, ito po uli si Michael Umbera na tumigil dito sa NLEX. Tayo po itutulong sa mga nagdadalawang isip na mag-content creator. Quick story lang ng buhay ko. Dating manginginom sa Bonanza, maagang nag-abroad. Nag-Middle East po tayo, nag-start ng kahera, tapos nag-customer service, tapos noon bumalik ng Pinas, nag-Australia, at medyo nahilig tayo sa photography. Yun, naging hobby po natin. Pagkatapos nun, umuwi uli, nagnegosyo, nag-umpisa ng tindahan, tapos nagprinting dahil related sa photography, and hanggang ngayon po may printing pa rin tayo. Quick story po. Ito po ang story ako about dyan sa pagko-content. Ito po ang mga bagay na dapat nyong anuwain na may pag-asa kayo sa pagiging content creator. Unang-una, kailangan nyong i-motivate yung sarili nyo. Lalong-lalo na kung dati pa lang gusto nyo nang maging content creator. Laging meron sa sarili nyo, pwede nyong ma-share, pwede kayong panoorin ng tao. Kasi minsan ang pumipigil sa atin ay nakakahiya. Nako, nakikita ng pag in-upload mo, makikita ng tao yung content mo, wala kang lakas ng loob. Yun, kailangan mong sa sarili mo muna, kailangan mo munang matagumpayan yun Yun ang unang-unang bagay na dapat mo makonquer, malabanan. Kailangan mong ma-motivate. Kasi po, kung titingnan nyo yung mga ibang vlogger, sumikat sila, nang yung iba naman walang katalent-talent Yung iba kung ano-ano pang ang masamang, kung anong kagaguhan pinagagawa sa social media sumisikat pa rin. O diba? Kung sila nga kaya nila, ikaw pa kaya? Meron sa sarili mo na something na pwede mong ma-share sa social media. Kaya kailangan malabanan mo yun. And ang pinakamagandang bagay doon, pwede ka pang magkapera sa pagiging content creator. Pwede kang sumikat, pwede kang magka-power, pwede kang maging good influencer. Yun po ang unang-una, sarili nyo. Laging meron sa sarili nyo na mga bagay na pwede nyong magamit sa pagiging content creator. Kung yung ibang tao nga nagko-content ng walang kakwenta-kwenta, kayo pa. Meron ho sa sarili nyo palagi. Tulad ako, yung mga binanggit ko kaninang dating manginginom, yung simple, nung kabataan ko, mahilig, ang bisyo ko ay napaaga. So, mahilig ako makapagkwentuhan sa labas kung sino-sinong tao. Nagamit ko yun. Lagi kang nakikipag-usap kung kani-kaninong tao at the early age. Pagkatapos no, nag-Middle East ako. And then, yung pagiging customer service ko, kasi sa customer service, malimit ka magsalita sa microphone ng buong mall. Pinipage mo yung cleaner, pinipage mo yung bagger, naghahanap ng dicer, naghahanap ka ng supervisor. Medyo nagamit ko po yun kasi nagsasalita po tayo sa mic. Halimbawa, paging one cleaner, paging supervisor ng damit, paging, kasi parang mall ho yun, parang SM. Isa po siya sa nagamit. And then, yung pagpo-photography ko sa Australia, medyo related siya kasi alam ko yung lighting, alam ko yung medyo familiar tayo sa audio, medyo lahat nung mga rule of thirds, yung mga golden hour, medyo alam po natin yan. Kaya medyo magagamit po natin yan. Pagdating naman ho, digital printing ako kasi gusto ko i-print yung mga shot ko sa Australia may mga shot tayong long exposure doon, mga gala natin sa Melbourne, gusto ko i-print doon nagsimula. Kaya nag-aral ako ng pre-press operation, pero nag-test na tayo ng NC2 ng graphic design. Yan, ng NC2. Kaya medyo magagamit ko rin siya dito sa pagko-content. Meron din sa inyong bagay na magagamit nyo sa pagko-content. Halimbawa, ang hilig nyo magpayo sa kapitbahay, o ultimong yung simpleng paglilinis ng bahay na magaling kayo na hindi alam nung iba kung paano kayo mag-set ng oras, yung schedule nyo, kung paano nyo nagagawa lahat. Meron something sa inyo. Hindi po pwedeng wala. Maniwala kayo sa akin.
Yun ang unang bagay. Pag natutunan nyo yun, marami kayong maitutulong sa social media. Pangalawang bagay ho, dapat yung malaman pagdating sa pagko-content. Normally ho, ang humahad lang sa atin pag nag-content tayo ay yung mag-upload kayo ng hindi maganda sa paningin, alam mo, kagaguhan or something. Ultimong sa sarili nyo, pinaglalabanan nyo. I-upload ko ba to? Maganda ba to? May maitutulong ba to? Okay lang ba sa mga anak ko to? Aasarin ba ako? Mababash kayo? Yun ang mga isa sa hadlang na minsan, yung nag-uumpisa ako mag-YouTube, mag-vlog, yun ang minsan iniisip ko parang hindi maganda. Ang dami kong inedit, parang feeling ko hindi siya maganda. Yan para sa akin, yun nagiging hadlang. Pero na-discover ko ngayon, kung ang i-upload mo, katulad ng ganito, gusto mong makatulong, gusto mong magpayo, hindi ka matatakot. Kasi kahit saan po lumipad na platform, yung sinasabi mo, kasi alam mo, maganda na yung ina-advise mo, yung sinishare mo sa social media is makakatulong ka at may inspire mo yung tao. Yun po talaga. Yun, para sa akin parang yun ang sikreto. Kaysa yung makikita ko after 1 year, 3 years, yung content kong nagkalat, kung ano-anong kagaguhan pinagagawa ko, yan. Kaya medyo dito, malakas ang loob ko, okay lang. Kung tutuusin nga ho, marami tayong medyo i-content na kagaguhan na pwedeng mag-trending, kasi hindi po natin gagawin, kasi yun po kasi katulad to, parang para sa akin, parang okay lang kahit kumalat. Yung satisfaction nyo sa sarili nyo, yung parang pag in-upload ko to, halimbawa ako, in-upload ko to, okay lang kahit walang manood, kahit ako lang nanonood, okay lang po. Kasi alam ko, pag may nanood na ilang tao, alam ko pag napanood nila to, okay naman. Tama, ganun nga. Yun po ang pangalawa, gumawa ng content na maganda. Gawa kayong content na maganda. Alam nyong mai-inspire yung tao, or alam nyong magbibigay ng aral. Halimbawa, hindi na yung inspirasyon yung halimbawa yung ginagawa nyo sa bahay, pag-aayos nyo ng motor, pag-huhugas nyo ng plato, mga tamang paraan. Yun, kasi may aral. Yun. Basta magandang content na may matututunan ng tao, wala hong problema yun i-upload nyo. Pwede ho kayong maging content creator. Yan. Tapos pangatlo ho, pinakalas, mabilis lang kasi lang tayo, humaplit lang tayo ng thoughts of mind, tumigil lang tayo dito sa expressway. Yan. Yung pangatlo po is, ito po yung ginagawa naming strategy ngayon. Kasi ako ho, halimbawa negosyante ka o busy ka sa trabaho, mabilis makapag-content ng may laman, then upload. Yun po yung tinuturo sa amin sa KMCC naman yon. Program ni Arvin Urubia. Kasi gusto ko pong ma-skipan lahat Doon yun naman matututunan yung parang pag-aaral sa paggawa ng content na maganda. Pangatlo, kung gusto nyong ma-skipan yung mga hirap sa pagko-content. So yun ang ginagawa ko ngayon. Yung mabilis na content, tapos maya-maya upload. Yan. So, mag-upload tayo mamaya. So, siguro maya-maya dahil meron tayong free time, mga siguro, plano natin gumawa at least 3. Sana makagawa tayong 3 content. Konting edit, tapos upload. Yan. Kita mo ho, lagi may pag-asa. Mabilis na content, tapos upload. Ganun lang kabilis. At least may natutulong ka. Sa content po, may pag-asa po. Lalo na kung negosyante kayo. Kasi only promote sa sa business nyo. Yun ang pinag-aaralan namin sa KMCC. Negosyante ka while content creator ka and may laman yung content mo. Yan. Yun naman yun. Yun ang pinakamabilis. So yan. Pag nagagawa mo yan, gusto mo mag-content and may na-upload ka, malay mo sumikat ka at mapagtagumpayan mo ang buhay. Kasi mahirap po ang buhay. It's either laban ng ikaw ang nanonood ng content or ikaw ang nagbida, ikaw ang nanonood. Yan, dalawang bagay lang ho ang buhay. Mamili kayo. Kayo ba ang pinapanood o kayo ang nagsishare? Anong gusto nyo? Push nyo po. Kung gusto nyo, push nyo po. Walang imposible. Mapagtatagumpayan po natin ang buhay. Yan, ganun lang po. Malay nyo, sa pagko-content nyo, ganito po. May mga kakilala tayo na nagsimula sa ganyan. Nakilala hanggang ngayon, yung pagko-content nila ng maganda ay nagagamit nila. Nagagamit nila sa kanilang negosyo. Katulad po, ang patunay po is Sir Arvin, si Kasosyong Arvin Urubia. Siya po ang patunay. And which is po, ngayon, na-experience namin na as long as mag-produce ka ng magandang content, wala hong problema. Marami pong engagement, comment na magaganda. Yun po. Yun ang advantage nun.
Yan po ang kinaganda niya. Kaya yan lang po. Oo nga pala, yung tuloy-tuloy po ang atin digital printing, damit, sticker, mugs, cup, basta digital, marami po. Puntahan nyo po yung MJM Apparel Digital Printing. Tapos mga bag po, meron po doon. Tapos breed po ng French Bulldog, meron po tayo. Meron po tayong babae na ready na mag-hit. At meron po tayong lilac-tan na pwede ng pang stud. Pwede ko kayong mag-advance payment pag nag-hit na po para mas mura-mura po. May discount po pag advance payment po. Halimbawa kahit hindi pa ho nag-hit yung ano nyo, yung aso nyo, at least naka-reserve po kayo. Mas mura po price natin. Yan. Basta lagi nyo pong tatandaan, mahirap po ang buhay. Kaya laban lang po tayo. Laging may pag-asa. Pag lahat tayo nagkaroon ng magandang negosyo, mag-success tayo, magandang content, mapatatagumpayan po natin ang buhay. Mapapaunlad po natin ang Pilipinas. Thank you po. Maraming salamat po.